Nasaan ba kayo, Father, nung pumutok itong parang skandalong ito about money and land and Lifestyle. getting back? I was in Holy Land. Nabuti na lang nasa Holy Land ako nagdadasal. Yung kasama kong pare, somehow sinabi, nasa newspaper ka. Tapos nga binasa niya ni Father Jeff yung newspaper. Tapos sabi ko, wow, ano ito? It's somehow very negative naman. So, nagdasal na lang po ako. Alam ko naman ang totoo. Hindi ako naapektuhan interiorly, yung inner peace or yung iskandalo, hindi ako naapektuhan. Nasaktan ako dahil bakit ang mga ibino-brought up nila, lumang mga issue tulad ng paglalaro sa polo club. Matagal na po ako hindi naglalaro sa polo club. Tulad ng mga finances, may answer na naman Ano lahat ba ito. ang masakit sa lahat? Ang pinakamasakit sa lahat ay yung sinasabing, wag ako maglaro ng tennis. Dahil ang tingin ko po kasi sa paglalaro ng tennis, which I consider an exercise, is part of my healthy lifestyle. And I never considered it as a lavish lifestyle. Why was it lavish? Siguro nakita nila na nakalagay doon na mention yung Wimbledon, yung French Open, sa panonood ko ng tennis. Hindi nila alam ang dahilan behind it. Kaya po ako nakapanood ng Wimbledon at French Open dahil may isang Hindu na nagkasakit. Ang pangalan niya is Ajay Pathak. Si Ajay Pathak is a sports writer and at the same time was an International Tennis Federation president. And at the same time, a Hindu, a non-believer, nagkasakit, pumunta po sa akin, gumaling. And was he mayaman enough so that he could pay for your fare to Wimbledon and to the French Open? In other words, was your trip to the Wimbledon and the French Open financed by the Mary Mother of the Poor No. Foundation? Never akong nagpabigat sa kahit kaninong tao. Ang ginagawa ko po, I'm very creative. Na pupunta rin lang ako ng Wimbledon, pupunta rin lang ako ng French Open, which I love tennis so much. Isinasabay ko po dito ang healing masses schedule kasi I have a schedule of healing mass all over the world. Literally all over the world. Kasi bago po ako pumunta sa Pilipinas, I live in Canada, ako po ay itinerant na, meaning nakaka-receive na po ako ng invitation all over the world from Poland to South Africa to Africa. How did you get known all over the world? Canada is a very multicultural metropolitan city. Nung nakita ng mga kamag-anak, like for example, ng taga-Croatia, ng taga-Middle East, ang tungkol sa akin, in-invite na po nila ako. Sila nagbabayad. Sila po lahat ang nagbabayad. Yan po ay parte ng kanilang pag-invite sa akin. Word of mouth po yan lahat. So this guy who invited you to Wimbledon, siya nagbayad ng trip nyo. Tuwi po kami pupunta sa mga lugar na ganyan, nakalagay na po doon na yung mag-i-sponsor ay siya ang kukuha sa amin at magbabayad ng aming pamasahe. Kung gagastusin ko ang pera ng foundation, sana wala ng pera ang foundation. Problema po ito ng foundation sa Amerika at sa Canada. Wala po kaming tinatawag na gastos. Sabi nila, questionin tayo ng IRS kasi wala kaming gastos kasi volunteer lahat. Ang Amerika at Canada, sila po mismo ang nag-i-sponsor na ng aming mga trips para magkaroon ng administrative costs. Ito po ang reklamong malaki sa amin dalawa ni Father Jeff. Shannon happened to be my traveling companion from the very beginning na hindi po kami gumagastos. Dahil hindi naman ako mahilig mag-shopping. Sumasakit ang ulo ko sa shopping mall. Hindi naman ako mahilig maggala-gala dahil ako'y nahihilo. So basically, ang bisyo ko lang, kung bisyo ito ay maglaro ng tennis, at bilang isang avid fan, sabi ko, it is a greatest gift from God na matatanggap ko. Siguro ito ang price ng pagiging isang healing priest. So yung pong ticket, sino ang makakasay no? Kasi meron po akong presidential pass na hindi po kailangan bayaran ang ticket. Nandun po ako sa box. Yun. So everything was really free. Free po. Paano kung yun nagamit yung facilities ng Polo Club? Hindi naman po ako member. So itong Polo Club, kung sino po ang member na mag invite sa akin, siya po ang magbabayad. Happen to be na itong kapailyudo ko pa, si
Raymond Suarez, siya po ay tennis pro, dating players. Siya ang kauna-unahang nakalaro ko papunta sa Polo Club. So doon po ako napalaro sa Polo Club kasi member sila. So yung pong mga members, pag nalamang ako'y nandoon sa Polo Club, nandoon po sila lahat at naglilibre ng lahat ng aking ginagastos. In exchange for what? In exchange sa friendship, in exchange sa prayers, alam mo lahat naman dito nagkakasakit. So lahat naman sila, kung hindi silang may Pati ako, sakit, Father, ha? yung kamag-anak nilang may sakit, dala-dala doon. So every in paghihiling. between, nandun ako sa taas na nagpe-pray over sa mga tao. O yung mga ano yung Lakos. mga lakos. Alam mo, sa ministering ito, iba naman kasi kami. Since I've been ordained, wala po kaming sweldo. I rely on the generosity of the people. Sabi ko nga, I ask nothing, I refuse nothing. Hindi po ako nanghingi at hindi ako nag-ask, lakos ang bibilhin mo sa akin. Kung binibigyan po ako, isusuot ko. Bakit hindi? Kasi pag hindi ko isinuot, halimbawa nagbigay ka sa akin, magiging masaya ka, ay salamat, sinuot ni Father ang bigay ko. Ako naniniwala na ang magpasaya sa tao ay blessing. Okay.